Eve, bakit parang sobrang tahimik mo yata? Nahihilo ka pa rin ba? May gusto ka bang kainin? Narinig kong tanong sa akin ni Elijah. Kakagaling lang kami ng hospital at simula noong nalaman ko ang pagdadalang tao ko, aminado ako sa sarili ko na bigla akong natakot. Natatakot ako sa katotohanan na baka ayawan niya na ako kapag maibigay ko na ang anak na hinahanap niya sa akin. Ang tuwang nararamdaman ko sa tuwing kasama siya ay biglang naglaho. Bigla akong nagkaroon ng agam-agam at takot sa puso ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang mabuhay kung sakaling basta niya na lang akong talikuran. Nakita ko talaga sa mukha niya kanina ang tuwa nang malaman niya ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Hindi, ayos lang ako. Napagod lang siguro ako sa biyahe pero ayos lang ako. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Humilig ka muna sa balikat ko. Sinabi naman ni Dulcie kanina na normal lang na makakaramdam ka ng hilo sa lahat ng oras. Don't worry, nandito lang ako sa tabi mo at hindi kita pababayaan kahit na ano ang mangyari, nakangiti niyang sagot sa akin. Isang tipid ng ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko sa bayatango. Sana lang talaga hindi siya magbabago lalo at ramdam na ng puso ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Padating sa bahay, hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang nadatnan namin ang isang medyo may edad ng babae. Sa postura at pananamit nito, na-imagine ko tuloy ngayon kung gaano siya kaganda noong kabataan niya pa. Mom! Napadalaw ka, narinig ko pang ang sambit ni Elijah. Nakaalalay siya sa akin hanggang sa makapasok kami dito sa loob ng living area kung saan naabutan namin ang babaeng prenting nakaupo at kahit na medyo may edad na para pa rin. Siyang Diyosa kung ganda ang pag-uusapan. Kung ganoon, siya ang mommy ni Elijah. So, totoo nga ang nabangit sa akin ng kapatid na may babae kang ibinibahay dito, seryosong kaagad na tanong ng Ginang. Hindi ko naman maiwasan ng makaramdam ng kaba, lalo na nang mapansin kong sinulyod ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. She is Jennifer. Halos 3 buwan na kaming nagsasama at buntis siya sa magiging anak ko, seryosong sagot ni Elijah sa ina niya. Walang formal na pagpapakilala sa pagitan ko at ng kanyang ina, kaya naman ngayon palang ramdam ko na kung ano ang naging papel ko sa buhay ni Elijah. Lalo akong nakaradam ng takot. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. 3 buwan na kayong magkasama sa iisang bubong at hindi mo man lang siya ipinakilala sa akin. Ano ang balak niyong dalawa? Kailan ang kasal? Seryosong tanong ng mommy niya. Nakataas pa ang kilay nito habang nagtatanong. Kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang mapalunok ng sarili kong laway. Pwede po bang saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito, Mom? Pagod si Jennifer at ihahatid ko muna siya. Sa silid namin, sagot naman ni Elijah sa ina niya. No. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong malaman ngayon pa lang kung ano na ang estado ng pagsasama niyong dalawa, istrikta pero may diin sa boses na bigkas nito. Lalo naman akong nakaramdam ng takot. Pwede po bang saka na, Mom? Please. Pagod si Jennifer at kailangan niya munang magpahinga, seryosong sagot. Naman ni Elijah sa ina niya sabay alalay sa akin paalis ng living area. Napapalingon pa ako sa mommy nito habang tinatahak namin ang daan patungo sa may hagdan at hindi nakaligtas sa paningin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito habang nakatingin din sa akin. Nang mapansin nito na nakatingin ako sa kanya, gumuhit din naman ang tipid ng ngiti sa labi nito sabay tango. Hindi ko naman malaman ang mararamdaman ko pero sa ginawang iyon ng mommy ni Elijah doon ko napagtanto na mabait naman pala siya. Hindi siya ngingiti sa akin kung hindi, di ba? Ang may problema lang talaga ay si Elijah dahil hindi niya man lang kami ipinakilala ng porma sa isa't isa. Na para bang wala talaga siyang balak na ipakilala ako sa mommy niya. Ayos na ako. Baka importante ang kailangan ng mommy mo sa iyo, balikan mo na siya, nakangiti kong wika kay Elijah. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, masuyo niya akong tinitigan sa mga mata sabay ngiti. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubili na tawagin ako. Nasa ibaba lang ako, nakangiti niyang bigkas. Hinalikan niya pa nga ako sa noo bago niya ako iniwan dito sa loob ng silid. Malungkot na nasundan ko lang siya ng tingin at nang masiguro ko na tuluyan na siyang nakaalis, dali-dali din akong tumayo at naglakad patungo sa pintuan.
Sumilip sa labas at nang mapagtanto ko na walang ni isang tao, halos takbuhin ko ang hagdan at mabilis na bumaba. Hindi ako pwede magpakakampanti. Alam kong ako ang magiging topic nila Elijah at ng mommy niya at gusto kong mapakinggan iyon. Alam kong taliwas sa mabuting asal itong gagawin ko pero hindi pwedeng basta maupo na lang ako. Gusto kong alamin kung ano ba talaga ang plano niya sa akin, lalo na ngayong nagdadalang tao ako para naman maging handa ako sa mga posibleng mangyari. Maayos naman akong nakarating malapit sa may living room kung saan nakita ko na seryosong nag-uusap ang mag-ina. Naghanap ako ng mapipwestuhan na hindi nila ako mapapansin para mapakinggan ang kung anuman ang usapan nila ngayon. Alam kong masama ang makinig sa pag-uusap ng ibang tao, pero tuluyan na din akong kinain ng matinding curiosity. Ano ba? Ano na lang ba ang gagawin ko sa inyong magkambal para tuminod rin kayo pagdating sa pakikipagrelasyon sa mga babae? Katagang una kong narinig mula sa bibig ng mommy ni Elijah, kaya naman napahinto na ako. Dito sa pipwestuhan ko, mukhang sagap na sagap ko na ang kung anuman ang pinag-uusapan nila ngayon. Mom, I'm sorry pero buo na po ang desisyon ko. Sa mga nangyari sa buhay ko, anak na lang ang kailangan ko. Seryosong sagot naman ni Elijah. Bigla kong naramdaman ang pagkalabog ng puso ko dahil sa narinig ko sa kanya. Kung ganoon, confirm. Kung ano man ang pakay niya noon sa akin, ganoon pa rin hanggang ngayon. Ang kaibahan nga, lang naging sweet siya sa akin ngayon at hindi niya na nababangit pa ang tungkol sa kagustuhan niyang magkaroon kami ng anak. Siguro dahil alam niya sa sarili niya na hindi ako papayag na anakan niya lang ako, kaya hinuli niya ang loob ko. Baka nga ginawa niya ang lahat para mapaibig niya ako, para malaya niyang magawa lahat ng nais niya sa akin. God, ano ba? Masyado nga ba akong naging tanga? Masyado ba akong naging kampanti? Paano si Jennifer? Ganoon-ganoon na lang ba iyon, Elijah? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Mula umpisa, alam niya ba kung ano lang ang gusto mo sa kanya? Seryosong tanong na naman ng mommy nito sa kanya. Don't know kung may ideya siya tungkol dito but walang magbabago sa desisyon ko. Anak lang ang gusto ko at wala akong balak na magpakasal sa kahit na kaninong babae. Tama na ang minsan akong umibig at nasaktan. Hanggang doon na lang iyon, mom, at huwag na po kayong umasa na makikita akong nasa harap ng dambana kasama ng babaeng makakasama ko habang buhay dahil hindi na mangyayari iyon. Hinding-hindi na po, muling bigkas ni Elijah na lalong nagpadurog sa puso ko. Hilamang luha sa mga matang naglakad ako paalis. Hindi ko na kaya pang marinig ang sunod niya pang sasabihin. Sapat na sa akin na marinig mula sa bibig niya na wala naman palang magandang future na naghihintay sa akin sa piling niya. Hindi niya ako mahal at wala siyang nikatiting na pagmamahal sa akin. Para sa kanya, init lang ng katawan ang lahat. Nakikipagtalik siya sa akin dahil habol niya lang nabuntisin ako at wala nang iba. Sa naisip kong iyon, feeling ko naninikip ng yata ang dibdib ko. Laglag ang balikat na naglakad ako paakyat ng hagdan. Hilamang luha sa aking mga mata at feeling ko bigla akong nawala ng lakas. Akala ko talaga ang swerte ko na hindi ako masasaktan pero nagkamali ako. Ngayon ko lang din lubos na na-realized na mahirap pala talagang magtiwala agad-agad sa isang tao na hindi mo pa masyadong kilala. Mahirap ipagkatiwala ang puso sa taong wala naman palang kahit nakatiting na pagmamahal sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating ng kwarto pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Sobrang nasasaktan ako dahil sa naringi ko mula mismo sa bibig ni Elijah. Anak lang ang gusto niya sa akin at pagkatapos ko sigurong ibigay sa kanya iyon, itatapon niya na ako na para bang isang basahan. Kung ganoon, si Ethel pa rin ba ang mahal niya? Hindi pa rin siya nakaka-move on sa babaeng iyon kaya naman hangang ngayon hindi niya pa rin kayang buksan ang puso niya na umibig para sa ibang babae. Peke lang pala ang ipinapakita niyang pag-aalaga sa akin. Ang galing niya namang magkunwari kung ganoon. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan. Malungkot akong napangiti habang patuloy pa rin sa pag-uunahan sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Hindi pala ako pwedeng magsaya kahit nabuntis ako dahil may chance na hindi ko makakasama ang anak ko sa paglaki niya. Siguro baka nga mawalan pa ako ng karapatan sa batang ito eh. Pero hindi.
Hindi ako papayag. Wala akong planong sumuko at hindi ako papayag na maisakatuparan ni Elijah ang mga plano niya. Akin lang ang anak ko at walang sino man ang pwedeng maghiwalay sa akin sa kanya. Pero kaya ko ba? Kaya ko bang magpalaki ng bata gayong sa mga panahon na ito wala akong trabaho? Wala akong ipon at higit sa lahat wala na din akong pamilya na masasandalan? Inaisip kong iyon feeling ko lalong dumoble ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Ngayon pa lang, labis ko nang pinagsisisihan kung bakit hinayaan ko ang sarili ko na mahulog kay Elijah. Dapat pala. Naging maingat ako at hindi nagpadala sa tukso. Sana hindi ko na lang siya minahal. Sana tinuruan ko na lang ang puso ko na maging manhid at huwag umasa sa matatamis na salita na narinig ko mula sa bibig niya. Sana hindi na lang ako nagpadala sa mga haplos niya. Sana hindi na lang ako bumukaka sa tuwing gusto niya akong angkinin. Ang daming sana. Ang daming hindi ko dapat ginawa. Nagdalos-dalos ako ng desisyon at hindi na maibabaik pa ang mga nangyari na. Pasimple kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata nang maramdaman ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng kwarto. Tapos na sigurong mag-usap si Elijah at ang mommy niya dahil nagawa niya nang bumalik dito sa silid. Hindi niya ako pwedeng makita na umiiyak ako kaya kaagad ko na ding ipinikit ang aking mga mata at masinadya ko na lang ang matulog-tulugan. Ayaw ko muna siyang makausap sa ngayon at the same time ayaw ko ding makita niya ako sa ganitong sitwasyon. Tiyak ako na ulanin niya ako ng mga katanungan kapag mapansin niya ang namamaga kong mga mata dulot ng pag-iyak. Wala naman akong planong sumbatan siya at sabihin sa kanya na alam ko na ang totoo tungkol sa kung ano man ang plano niya sa akin at sa ipinagbubuntis ko ngayon. Alam ko sa sarili ko na hindi ako mananalo kung sakaling sumbatan ko man siya ngayon, kaya mas mainam na magkunwari sa harapan niya na wala akong nalalaman. Para naman makakilos pa rin ako ng malaya dito sa bahay. Tama iyon ang pinakamabisang paraan na magagawa ko sa ngayon habang pinag-iisipan ko pa ang susunod na hakbang na dapat kong gawin. Naramdaman ko ang paglundo ng kama sa may tagiliran ko na palatandaan na nandito lang siya sa tabi ko. Lalo kong pinanindigan ang pagtulog-tulugan ko. Ayaw ko na muna siyang makausap dahil baka hindi ko mapigilan ang bugso ng damdamin ko at baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya. Jennifer. Hey, kumusta ang pakiramdam mo? Masyado pang maaga para matulog, narinig ko pang sambit niya kasabay nang pagdampi ng palad niya sa pisngi ko. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Ang sweet niya sa akin, di ba? Grabe, kung hindi ko pa narinig ang pinag-usapan nilang dalawa ng mommy niya baka. Magulat na lang ako isang araw na wala na akong kahit na kaunting dignidad na natira sa sarili ko. Okay, mukhang napagod ka nga pala sa biyahe . Aalis muna ako para ihatid si mommy sa bahay niya. See ya later. Sweetie, narinig kong muling sambit niya. Naramdaman ko pa nga ang pagdampi ng labi niya sa noo ko kaya naman pigil ko ang sarili ko na huwag maiyak. Kay sarap sa pakiramdam. Ang mga ganitong bagay pero hindi pala ako pwedeng maging masaya dahil lahat ng ipinapakita niya sa akin ngayon ay peke. Walang magandang future na naghihintay sa akin sa piling niya kaya ngayon palang dapat ko nang iwasan pa ang mas lalong mahulog sa kanya. Kailangan kong i-balance ang sarili ko lalo na at magkakaanak na ako. Hindi pwedeng hayaan ko ang sarili ko na sa kanya lang umikot ang mundo ko. Masakit isipin na anak lang ang habol niya sa akin. Nang maramdaman ko na tuluyan nang nakaalis si Elijah, muli kong idinilat ang aking mga mata. Naupo ako sa kama habang hindi ko na naman mapigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi ako nasasaktan ngayon. Sakit sa damdamin na never kong naranasan noong niluko ako ng boyfriend kong si Robin. Kakaibang sakit na kahit ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata ay kahirap yata pigilan. Muli akong napahagulhol ng iyak. Napaka-assuming ko naman para isipin na mahal niya na ako. Na nahulog na din ang loob niya sa akin. Siguro nga mahal niya pa si Ethel kaya hindi pa siya nakaka-move on. First love never dies nga talaga siguro, kaya hindi na dapat ako umasa pa. Dahan-dahan akong bumaba ng kama at naglakad patungo sa may bintana. Hinawi ko ang makapal na kortina at mula sa kinatatayuan ko, saktong nakita ko pa ang paalis na sasakyan ni Elijah. Malungkot akong napangiti. Siguro, malabo pa sa sabaw ng pusit na maging akin ang puso niya. Ako lang kasi itong masyadong naging komportable sa piling niya, kaya nasasaktan ako ngayon.
Pasimple kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Ayaw ko nang umiyak dahil alam kong makakasama ito sa pagbubuntis ko pero hindi ko talaga kaya. Maganda nga siguro na umalis na muna ng bahay si Elijah para naman malaya akong umiyak ng umiyak. Para naman malaya kong mailabas ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Good evening, ma'am. Ready na po ang dinner nyo. Gusto nyo po bang dalhan ko na lang kayo ng pagkain dito sa silid nyo po or bababa kayo ng dining area? Magalang na tanong ni Manang Salve sa akin. Nakahiga pa rin ako ngayon sa kama at sobrang tinatamad akong bumangon. Alam kong magana din ang mga mata ko sa halos maghapon na pag-iyak pero kailangan ko ding bumaba ng dining area para makakain. Gutom na ako at kahit na nasasaktan ako ngayon kailangan kong isipin ang baby na nasa sinapupunan ko. Sige po Manang. Bababa na po ako. Si Sir Elijah nyo nga po pala nandyan na ba siya? Mahinang tanong ko. Kapag nandito sa bahay si Elijah, dito siya palagi sa silid tumatambay. Inihatid niya lang naman ang mommy niya sa bahay nito, kaya alam kong uwi din siya dito. Wala pa po ma'am. Pero tumawag po siya na baka po gagabihin siya. Birthday daw po kasi ngayong ng isa niyang pinsan at kailangan niya pong umattend, nakangiting sagot naman ni Manang Salve sa akin. Muli parang gusto kong maiyak. Alam kong malaki ang pamilya nila Elijah, pero ni isa sa kanila, hindi niya man lang ako nagawang ipakilala. Ilang birthday at special occasions na ba ang napuntahan niya na never niya akong isinasama? God! Bakit ang tanga-tanga ko? Bakit ang mga ganoon pahiwatid hindi ko man lang naramdaman? Wala talaga siyang balak sa akin. Kaya siguro binuro niya na ako dito sa loob ng bahay, dahil wala naman talaga siyang balak akong ibalandra sa labas at ipakilala sa mga kaibigan at kamag-anak niya. Isa lamang pala talagang palahian ang turing niya sa akin. Kaya nga siguro palagi siyang nakikipag-sex sa akin, dahil gusto niyang mabuntis kaagad ako at ako naman itong tanga, wala nang ibang ginawa kundi ang bumukaka kaagad sa kaunting haplos at halik niya lang. Sino po ang may birthday, Manang? Mahinang tanong ko. Anak po ng Tito Rafael Villarama niya, ma'am. Sa mansion lang naman po gaganapin ang party pero tumawag po si Sir Elijah kanina para ibilin na huwag niyo daw po kalimutan na inumin ang gamot na nireseta ng doktor sa iyo kanina. Nakangiting sagot nito sa akin. Pilit naman akong napangiti sabay tango. Pagkatapos noon, sinabihin ko na si Manang na susunod na ako sa dining area. Nang mapag-isa ulit ako dito silid, muli na namang naguunahan sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Kung hindi lang siguro ako buntis, baka kanina ko pa inuntog ang ulo ko sa padere. Ang tanga ko talaga. Ang tanga ko talaga para maniwala sa kanya. Halos 30 minuto din akong walang ibang ginawa kundi ang hayaan sarili ko na lumuha. Wala naman akong ibang masasandalan sa ngayon, kundi ang umiyak lang para naman kahit papaano gumaan man lang sana ang bigat na nararamdaman ng puso ko. Pero walang epekto dahil nandoon pa rin ang sakit. Napansin marahil ni Manang Salve na wala na akong balak pang bumaba ng dining area, kaya pagkatapos ng halos 1 oras, muli niya akong binalikan dito sa kwarto na may dalang mga pagkain. Nagsorry na lang ako sa kanya at nagdahilan na masakit lang ang ulo ko kaya hindi na ako nakababa. Ewan ko lang kung maniwala siya dahil halata naman kasi talaga sa mga mata ko na galing ako sa pag-iyak. Nang muli akong mapag-isa dito sa silid, pinilit ko ang sarili ko na kumain. Kusa ko na din ininom ang mga vitamins na para sa pagbubuntis ko at pagkatapos noon, nagpasya na akong pumasok ng banyo para makapaglinis ng katawan. Alam ko sa sarili ko na sobrang miserable ko ngayon at kung sakaling umuwi man ngayong gabi si Elijah, ayaw kong maabutan niya ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko hahayaan na isipin niya na alam ko na ang plano niya. Wala din akong balak na kumprontahin siya dahil ayaw kong dumating ang time na paghigpitan niya ako, lalo na at dinadala ko na sa sinapupunan ko ang magiging anak niya. Mas pabor kasi sa akin na iparamdam sa kanya na wala akong nalalaman para kahit papaano, makakilos ako ng maayos. Ngayon, pakikisamahan ko siya ng mayos para naman kapag dumating na ang oras na aalis na ako sa poder niya, hindi na ako mahihirapan pa. Hinding-hindi talaga ako makakapayag na maisakatuparan niya ang maitim niyang balak sa akin. Bahala na kung ano ang mangyari sa akin pero wala akong balak na iwan sa kanya ang anak ko kahit na ano pa ang mangyari. Walang Elijah na umuwi buong gabi kaya halos buong gabi din ako walang tulog. Kinaumagahan, latang-lata na ang pakiramdam ko sa bayan pa na halos umiikot na ang buo kong paligid.
Mabuti na lang talaga at naisipan ni Manang Salve na i-check ako dito sa silid ko, at nang mapansin niya ang hindi ko ayang sitwasyon, kaagad nitong tinawagan si Elijah. Halos 1 oras din ang lumipas nang dumating ito kasama ng kakambal niyang doktor na si Elias. Anong nangyari? Kaagad na tanong niya sa akin. Halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala at mabilis niya akong dinaluhan. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko dahil alam ko sa sarili ko na kitang-kita naman sa mukha ko na mukha akong ewan. Ilang oras akong walang ibang ginawa kundi ang umiyak pagkatapos halos buong gabi din akong walang tulog. Nagmumukha na nga yata akong zombie eh. Namamaga ang mamata mo? Ano ang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Muling tanong ni Elijah sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko. Sa totoo lang masama talaga ang loob ko sa kanya at hangang maari, iniiwasan kong magsalita dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at kung ano pa ang masabi ko sa kanya. Buong gabi siyang hindi umuwi at nagawa niyang tumawag sa kasambahay samantalang sa akin hindi. Sabagay, sino ba naman ako sa buhay niya? I think, simula ngayong araw, hindi na ako aasa pa na magiging pareho ang pagtrato niya sa akin noon kumpara sa ngayon. Pwede ko na ba siyang tingnan? Pwede ko na bang i-check ang health conditions niya? Narinig ko namang tanong ni Dofi Elias, kaya wala sa sariling napatingin ako sa kanya. May ngiting nakaguhit sa labi nito habang nakatayo siya sa likuran ni Elijah at kanina pa yata nakikinig sa mga tanong ng kakambal niya sa akin. Ayos lang po ako, Dos. I think normal lang sa isang babaeng buntis itong nararamdaman ko, mahina kong sagot. Kakatapos lang ng check-up ko kahapon tapos check-up na naman ngayon. Abat talagang ipinapakita ni Elijah sa akin kung gaano siya ka-concern sa kalusugan ng anak niya. Hindi para sa akin itong ginagawa niya kundi para sa magiging anak namin. Masakit man isipin pero ayaw kong ipahalata sa kanya na sobrang nasasaktan ang kalooban ko. Ayos lang daw siya kaya hindi na ako kailangan dito. I have to go, seryosong sagot naman ni Dofi Elias at akmang aalis na sana nang bigla naman itong pigilan ni Elijah. Sandali? Doktor ka diba? Nakita mo naman siguro kung ano ang sitwasyon niya ngayon diba? Seryosong wika naman ito sa kapatid niya. Wala akong balak na makinig sa pinag-uusapan nila ngayon kaya kaagad ko na ding ipinikit ang aking mga mata. Bahala sila dyan. Praning lang talaga itong si Elijah at kaunting kibot, tawag kaagad ng doktor. Paano ko siya masya-check kung nakaharang ka dyan? Tabi kasi muna at kukunan ko siya ng blood pressure. Halata na ang inis sa boses ni Dofi Elias, habang sinasabi ang katagang iyon kaya naman kaagad na ding tumayo si Elijah mula sa pagkakaupo sa may tagiliran ko. Pumalit si Dofi Elias at mabilis niya akong ineksamin. Kumusta ng pakiramdam mo? Nahihilo ka pa rin ba? Nasusuka at hirap matulog, seryosong tanong niya. Wala sa sariling tumango na lang ako. Doktor na ang nagtanong sa akin at nakakahiya naman kung deadmahin ko siya diba? Si Elijah lang ang may kasalanan sa akin kaya naman sa kanya ako dapat galit. Pwede bang pakikuha ng hot water? Kailangan niya iyon, seryosong utos ni Dofi Elias kay Elijah, walang kasambahay sa paligid kaya naman alam kong direkta kay Elijah ng utos niya. Tatawag ako sa baba para magdala ng hot water dito sa kwarto. Kaagad namang sagot ni Elijah at akmang ilalabas niya na sana ang kanyang phone, kaya lang mabilis na ding nagsalita ulit si Dofi Elias. Bro! Ano ba buntis si Jennifer at ikaw ang tatay at dapat lang na mag-effort ka din? Ikaw ang kumuha ng tubig dahil kailangan na ni Jennifer iyon. Anong oras na at kahit tubig wala pang pumapasok sa katawan niya, seryosong bigkas ni Dofi Elias, kaya naman matalim itong tinitigan ni Elijah. Kung hindi niya lang siguro kailangan ang serbisyo ng kakambal niya, baka kanina niya pa ito pinaalis eh. Pwede naman mag-utos sa mga kasambahay bakit kailangan siya pa ang pumunta ng kusina para kumuha ng hot water. Okay fine. Ako ang kukuha basta ayusin mo lang iyang trabaho mo. Halata ang inis sa boses ni Elijah at mabilis na itong lumabas ng silid. Naiwan naman kaming dalawa ni Dofi Elias dito sa kwarto at pagkalabas pa lang ni Elijah sa room itinigil niya na din naman ang kanyang ginawang pag-check sa akin. Buntis ka at kahit saang angulo tingnan bawal sa iyo ang ma-stress, seryoso niyang wika sa akin. Hindi ako nakaimik. Pangalawang beses ko pa lang siyang nakikita at hindi ko alam kung anong klaseng tao talaga siya liban na lang sa pagiging palikero. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ng relasyon niyo ng kakambal ko,
pero kung ano man iyon dapat lang na magpakatatag ka. Binuntis ka na niya lahat-lahat at dapat maging palaban ka na din. Huwag kang magpatalo sa kanya. Kung nagalit ka dahil hindi siya nakauwi kagabi, normal lang na sumabatan mo siya para naman gumaan ang kalooban mo. Hindi iyong itinatago mo ang hinanakit sa puso mo at sa bandang huli ikaw itong ma-stress ng sobra, muli niyang bigkas. Hindi po ganoon kadali iyon, Dosi, mahinang kong sambit sabay titig sa kanya. Napansin kong kaagad na napataas ang kilay niya habang titig na titig sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong niya. Alam kong alam niyo po umpisa pa lang kung ano ba talaga ang pakay sa akin ni Elijah. Wala po akong karapatan na mag-demand ng kahit na ano sa kanya dahil wala naman kaming relasyon, seryosong sagot ko at hindi ko na napigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kaagad ko din naman iyong pinunasan dahil nakakahiya naman sa doktor na kaharap ko ngayon. Hindi niya pa rin ba nakalimutan ang tungkol sa bagay na iyon? Seryosong tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Well, valid nga iyang nararamdaman mo ngayon. Pero payong kaibigan lang, Jennifer. Huwag na huwag kang magpatalo sa kanya. Isipin mo na ang pagbubuntis mo ngayon ay isang alas para mapasunod mo si Elijah sa kung ano ang nais mo. Nakangiti nitong bigkas. Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Pahirapan mo din siya para makaganti ka. Kung kinakailangan gamitin mo ang pagbubuntis mo or cravings mo para makaganti sa kanya gawin mo. Huwag kang pumayag na ikaw lang ang ma-stress sa sitwasyon niyo ngayon. Dapat siya din, nakangiti nitong sagot sa akin kasabay ng pagbukas ng pintuan ng silid at pumasok si Elijah. May bitbit na itong isang basong tubig at mabilis na lumapit sa akin. I have TG. Tapos ko na siyang tingnan at maayos naman ang kalagayan niya. Pero syempre, need niya ng pahinga at bigyan mo siya ng mga masusustansyang pagkain. Need niya din ang makapag-relax at magpahinga at iwasan mo siyang ma-stress, kaagad na bigkas ni Dofi Elias sabay tayo. Naglakad na ito patungo sa may pintuan ng silid at muling lumingon. Jennifer, ang sinabi ko sa iyo kanina, tandaan mo, pahabol niya pang bigkas bago tuluyang lumabas ng pintuan ng silid. Napansin ko pang ang kunot noo itong nasundan ni Elijah ng tingin. Nagtataka marahli sa huling katagang binitiwan ng kakambal niya. Ano anang sabi niya? Ano ang ginawa sa iyo ng kapatid ko? Seryosong tanong niya sa akin. Ipinatong niya ang dala niyang tubig sa table at mabilis na naglakad palapit sa akin. Inayos ang unan pagkatapos inalalayan niya akong maisandal sa headboard ng kama. Ineksamin niya lang ako at maayos naman daw ang kalagayan ko. Kung ano man daw ang mga nararamdaman ko ngayon, normal lang daw lalo na at ito ang unang pagkakataon na nabuntis ako, mahina kong sagot. Parang gusto kong i-congratulate ang sarili ko dahil hindi man lang ako pumiyok habang sinasabi ang katagang iyon. Masama pa rin ang loob ko sa mga nalaman pero I think tama si Dofi Elias. Hindi ko dapat hayaan ang sarili ko na ma-stress. Mabuti naman kung ganoon. Kung alam ko lang na masama pala ang pakiramdam mo, dapat pala umuwi na lang ako kagabi pagkatapos ng party. Pasensya ka na, mahina niyang sambit. Pilit naman akong ngumiti. Ayos lang basta ang importante, nag-enjoy ka, malamig ang boses na sagot ko. Napansin kong natigilan ito habang titig na titig sa akin. Galit ka ba sa akin? Bakit may feeling ako na masama ang loob mo sa akin? Seryosong tanong niya. Kaagad naman akong umiling. Wala. Ayos lang ako. Medyo masama pa rin kasi ang pakiramdam ko at nagugutom din ako, seryosong sagot ko sa kanya. Oh, right. Hindi ka pa pala kumain. Ano nga pala nang gusto mong kainin? Seryosong tanong niya. Dinampot niya ang tubig na dala niya kanina at ibinigay sa akin pero mabilis akong umiling. Gusto ko ng tunay na pagkain. Maybe rice at ulam, seryosong sagot ko. Ha okay, sige, uutusan ko ang mga kasambahay na magdala ng mga pagkain dito sa kwarto, seryosong sagot niya. No need. Bababa ako ng dining area at doon ako kakain, sabay alis sa pagkakasandal sa headboard ng kama at akmang bababa na sana pero maagap niya akong inalalayan. Wala na siyang nagawa pa nung sinabi ko na sa dining area ako kakain. Iyon nga lang, pagdating ng dining area lahat ng pagkain na nasa harapan ko ay kunwari hindi ko gusto. Ayaw mo. Really? I mean, Jennifer naman kailangan mong kumain kung hindi baka mapaano ang baby natin, seryoso niyang bigkas.
Isang sunod-sunod na pag-iling ang naging sagot ko at kunwari malungkot akong napatitig sa kanya. Hindi ko talaga kaya eh. Ayaw tangapin ng sikmura ko ang mga pagkain na iyan at baka kung pipilitin ko ang sarili ko baka masuka lang ako. Kunwari nahihiya kong sagot. Tama si Doth Elias. Masyadong pinasama nitong si Elijah ang kalooban ko simula noong nalaman ko ang kung anuman ang pakay niya sa akin at sa pagbubuntis ko at ito din ang tamang pagkakataon para makaganti ako sa kanya. Pasimpleng ganti at gagamitin ko ang cravings ko kuno para pahirapan siya at pagkatapos noon, lalayasan ko talaga siya kaagad. Makaganti man lang ng kahit kaunti sa lahat ng sakit ng kaloob na ginawa niya sa akin. Okay, ano ang gusto mong kainin? Tell me para maipabili ko kaagad, seryoso niyang tanong. Pigil ko naman ang sarili na mapangiti. Lagot talaga siya sa akin. Ito na ang chance ko para siya naman ang pahirapan ko. Gusto ko ng fried chicken at fries, kunwari nahihi ang sagot ko sabay bigkas ng isang sikat na fast food chain. Napansin kong natigilan siya habang pasimple nitong tiningnan suot niyang relo. Chini-check niya marahil kung bukas na ba ngayon ang fast food chain na nabangit ko. Okay, mag-uutos ako sa driver na bilhan ka, nakangiti niyang sagot sa akin. Kunwari kaagad kong pinalungkot ang hitsura ko. Hindi. Ayaw ko na. Wag na lang, kunwari naiiyak kong sagot. Napansin kong natigilan siya habang nagtatakang nakatitig sa akin. Come on, Jennifer. Bakit ang bilis naman yatang magbago ng isip mo? Kaya kitang bilhan kahit na ilang fried chicken at fries pa yan, seryoso niyang bigkas sabay hawak sa kamay ko. Alam ko naman iyon kaya lang kung ibang tao ang bibili huwag na lang. Gusto ko kasi ikaw mismo ang bumili noon, naluluha kong sagot. Napansin kong natigilan siya sabay kamot sa kanyang ulo. Halatang hindi siya ayon sa gusto kong mangyari pero tingnan ko lang kung ano ang magagawa niya kung tuluyan ko na siyang iyakan. Kung ayaw mo, huwag na lang. Titiisin ko na lang ang cravings ko, nalulo kong sambit sabay dampot ng kutsara na nasa harapan ko sabay sandok ng sinangag na kanin. Isinubo ko iyon at approved naman sa panlasa ko kaya lang kailangan kong ang magdrama, kaya kunwari nabitiwan ko ang kutsara sabay takip sa aking bibig. Nagdrama akong naduduwal at naramdaman ko naman na mabilis niya akong dinaluhan. Atchk, maarte kong sambit. Lalo kong ginalingan ang pag-arte at maluha-luha na tumitig ako sa kanya, sorry. Okay fine, kung gusto mo ng fried chicken ako mismo ang bibili noon sa iyo. Seryoso niyang bigkas at mabilis na tumayo. Hinalikan niya pa ako sa noo bago siya naglakad palabas ng dining area. Pigil ko naman ang pagguhit ng ngiti sa labi ko habang nasundan ko na lang siya ng tingin. Uto-uto talaga. Sige lang, mag-alala siya. Alagaan niya ang anak niya sa tummy ko para healthy ang paglabas. Nakaalis na ba si Elijah, Manang? Nakangiting tanong ko kay Manang habang nakaupo pa rin ako dito sa dining area. Tinangal na nila ang mga pagkain na nasa harapan ko dahil ayaw kong kainin at nagdrama pa ako kanina na nasusuka. Opo ma'am. Kagaya po ng gusto nyo, siya po ang bibili ng gusto nyong fried chicken, nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Hindi ko talaga akalain na susundin ni Elijah ang nais ko ngayong umaga. Nasaan na po ang sinangag, Manang? Tanong ko isa-ha. Bakit po, kakainin niyo po? Nagtataka niyang tanong. Opo. Para kasing masarap Pakihain na lang po at kakain na po ako. Gutom na po talaga ako nakangiting sagot ko sa kanya. Napansin ko pa nga ang pag-aalangan sa mukha ni Manang habang muling ibinabalik sa harapan ko ang mga pagkain na niligpit na nila kanina. Hindi ko na lang pinansin pa bagkos mabilis na din akong kumain. Wala akong nararamdamang cravings bagkos gutom lang talaga ako. Wala din naman akong balak na kainin ang iniutos kong pagkain kay Elijah. Sasabihin ko na lang siguro mamaya sa kanya na wala akong gana. Tama. Iyon na lang ang gagawin ko at bahala na siya. Binilisan ko lang ang pagkain ko at pagkatapos noon mabilis na akong nagpaalam kay Manang. Binilinan ko pa nga ito na huwag sabihin kay Elijah na kumain na ako. Wish ko lang na sundin niya ang nais ko. Si Elijah pa rin naman ang amo nila at wala akong magagawa kung sakaling hindi niya susundin ang nais ko. Mabilis na din akong bumalik ng kwarto. Pagkapasok sa loob, naglinis lang ako ng katawan at nahiga sa kama. Ilang saglit lang, kaagad na din akong dinalaw ng antok. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa aking pisngi.
Nang imulat ko ang aking mga mata ang nag-aalalang mukha ni Elijah ang kaagad na sumalubong sa akin. Bakit? Nagtataka kong tanong sa kanya. Antok na antok pa ako at gusto ko pang matulog. Sorry to disturb you pero hindi ka pa kumakain. Bumangon ka muna. Heto na ang mga pinabili mong mga foods. Seryoso niyang sagot sa akin. No. Ayos lang ako. Mas gusto kong matulog na muna, bigkas ko at mabilis na umikot pagtalikod sa kanya. Nagtalukbong ako ng kumot at muling nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras or minuto na ba akong nakatulog pero muli akong nagising na may kung sino ang nagtanga ng kumot sa katawan ko. Wala sa sariling mabilis akong napabangon habang kinukusot ko ang aking mga mata. Eliga, ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi ko inaantok pa ako, mainit ang ulong bigkas ko. Ano ba ang problema ng lalaking ito? Bakit ang kulit niya? Hindi ka pa kasi kumakain. Almost lunchtime na at nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Elias kanina? Kailangan mong kumain. Kailangan mong alagaan ang katawan mo lalo na at buntis ka, seryoso niya namang bigkas. Naiinis na mabilis akong bumaba ng kama. Okay, saglit lang. Nabili mo ba iyong mga pagkain na sinabi ko? Yamot kong tanong sa kanya. Napansin kong natigilan siya habang titig na titig sa akin. Nagulat marahil sa pagtataray ko. Well, hindi naman ako natatakot sa kanya lalo na at may panangga ako. Ganito naman siguro ang ibang buntis, diba? Minsan mainitin ang ulo. Pero sa totoo lang mainit talaga ang ulo ko ngayon. Ikaw ba naman naisturbuhin sa pagtulog eh? Ewan ko lang kung hindi init ang ulo mo. Hindi ko na nga hinintay ang sagot niya at padabog na akong pumasok ng banyo. Naghilamos, toothbrush at suklay lang pagkatapos lumabas din naman kaagad si lumabas ng kwarto. Diretso ako sa dining area habang tahimik lang na nakasunod si Elijah sa akin. Nagtataka marahil siya sa biglang pagbabago ng ugali ko. Nasaan ang food? Walang gana kong tanong. May napansin akong mga plastic na may logo ng fast food chain na iniutos ko kay Elijah kanina na bilihin pero talagang nagtanong pa ako. Para effective ang pag-inarte ko, diba? Here. Fried chicken and French friend, right? Kaagad na din naman sagot ni Elijah at siya na mismo ang nagbukas ng mga plastic. Inilibas niya ang mga pagkain at inilapag sa harapan ko. Ayaw ko niyan, malamig ang boses na bigkas ko pagkatapos kong sipatin ng tingin ang mga pagkain na nasa harapan ko. Napansin ko ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata niya habang nakatitig pa rin sa akin. What? Telvi, ayaw mo? Hindi ba't ito iyong request mo kanina na pagkain sa akin? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kitang-kita ko din ang pagkadismaya na nakaguhit sa mukha niya, kaya naman lihim na nagdiwang ang kalooban ko. Basta. Ayaw ko na niyan. Malamig na at hindi na masarap, nakataas ang kilay sagot ko sa kanya, sabay halukip-kip. Kitang-kita ko ang pagkayamot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Pwede naman natin initin, diba? Come on Jennifer, nag-effort ako na bilihin ang mga pagkain na iyan at wala ka pang kahit na anong kinain simula kaninang umaga. Pwede bang tikman mo muna bago mo ayawan? Seryosong tanong niya. Halata na ang pagkabana sa boses niya at mukhang sa maiksing sandali, ubos kaagad ang pasensya niya sa akin, kaya naman kailangan ko na naman sigurong ilabas ang pagiging best actress ko. Galit ka ba? Sabihin mo lang sa akin kung nahihirapan ka na. Huhuhu, madramang bigkas ko at peking umiyak. Talagang tinakpan ko pa ng dalawa kong kamay ang aking mukha para mas epektibo. Shit Kyrie, are you crying? Jen naman, huwag mo namang gawin ito. Nag-alala lang ako sa sitwasyon mo pero hindi ako galit, kaagad niya din namang bigkas sabay haplos niya sa likod ko. Kunwari, lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Tingnan ko lang kung sino sa aming dalawa ang puputi kaagad ang buhok sa konsumisyon. Sige. Kung ayaw mo na ng mga pagkain na ito, ano na lang ang gusto mo? Malumanay na tanong niya sa akin, patuloy pa rin ako sa peke kong pag-iyak. Walang luha kaya ayaw kong tangalin ang dalawa kong kamay na nakatakip sa aking mukha. Mahirap na at baka mahuli niya pa ako na nagdadrama lang eh. Huwag na lang. Galit ka na eh, bigkas ko na sinabayan ko pa ng paghikbi. Para mas epektibo. Hindi pwedeng huwag na lang. Ano na lang ang mangyayari sa iyo at sa baby natin kung ganyan ka? Well, ganito na lang kung hindi ka makapag-decide kung ano ang gusto mong kainin, mabuti pang lumabas tayo.
bigkas niya, kaya naman hindi ko maiwasan na magulat. Pigil ko din ang sarili ko na mag-angat ng tingin dahil baka mahuli niya ako na nagdadrama ako. Lalabas? Saan? Mahiang tanong ko sa kanya. Talagang pinalungkot ko pa ang boses ko. Mall kung saan pwede kang makapamili ng mga pagkain na pwede mong kainin, narinig kong sagot niya. Lalo akong nagulat. Ito kasi ang unang pagkakataon na niyaya niya akong mamasyal sa isang mall at ito din ang unang pagkakataon na makalabas ako ng bahay para mamasyal. Siyempre, hindi ko pakakawalan ang pagkakataon na ito. Taalga? Sigurado ka, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at kaagad ko nang tinangal ang dalawa kong kamay na nakatakip sa aking mukha. Nag-angat ng tingin at tumitig sa kanya para masiguro kung seryoso ba talaga siya sa sinasabi ngayon lang. Yes, bakit ayaw mo ba? Masuyong tanong niya. Siyempre gusto. Gustong-gusto ko, nakangiti ko ng sagot. Bigla kong nakalimutan ang drama-drama portion pero ibabalik ko din iyon kapag may pagkakataon. Ang importante sa ngayon, makapamasyal ako sa labas. Great! Paano ba iyan? Mag-ayos ka na at nang makalabas na tayo. But before that kain ka kaya muna, nakangiti niya din namang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling. Sigurista ako at ayaw kong kumain dahil baka biglang magbago ang isip niya at hindi niya na ako ipapasyal sa labas. Mas mahirap iyon at ayaw kong mabigo. Hindi. Ayos lang ako. Wala kasi talaga akong gana at baka kapag pilitin ko ang sarili ko baka masuka lang ako. Pilit kong pinalungkot ang boses ko habang sinasabi ko ang katagang iyon at effective naman. Mabilis kasi siyang tumango. Magbibihis lang ako, paalam ko sa kanya at hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Mabilis na akong naglakad palabas ng dining area na hindi ko na napigilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Pagdating ng kwarto, diretso ako ng banyo para maligo. Well, unang pasyal sa labas kaya dapat lang na magmukha akong presentable. Diyon nga lang, habang abala ako sa paliligo nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Pumasok dito sa loob si Elijah, kaya naman wala sa sariling na itakip ko ang dalawa kong kamay sa aking masiselang bahagi ng aking katawan. Ang isang kamay ay sa may boobs ko at ang isa naman ay sa aking perlas ng silangan pero alam kong hindi sapat iyon. Hubad ako at kahit na maraming beses na may nangyari na sa aming dalawa, hindi pa rin naman ako sanay na nakabuyang-yang ang katawan ko sa harap niya. Ano ang ginagawa mo? Na naliligo pa ako, taranta kong bigkas. Parang walang narinig na naglakad siya patungo dito sa shower room habang naglalakbay ang paningin niya sa buo kong katawan. Hindi ko natuloy malaman ang gagawin ko. Sasabay na ako sa paliligo mo, sweetie, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat ng walang sabi-sabing isa-isa niyang hinubad ang lahat ng saplot sa kanyang katawan. Wala siyang itinira na kahit na isa, kaya naman muling tumampad sa mga mata ko ang malaki ang mataba niyang alaga. Ni hindi ko natuloy mapigilan ang mapalunok ng aking laway dahil sa tensyon na nararamdaman ng buo kong pagkatao. You're mine, Jennifer, tandan mo iyan, mahinang bigkas niya kasabay ng paghawak niya sa magkabilaan kong kamay. Sa ilalim ng rumaragasang tubig ng shower ay inangkin niya ang labi ko. Para siyang uhaw na uhaw at ramdam ko ang pananabik niya. Elijah, pwede bang hayaan mo muna akong makatapos maligo? Mahinang tanong ko sa kanya nang sa wakas ay pinakawalan niya din ang labi ko. Really? Don't tell me na hanggang ngayon nahihiya ka pa rin sa akin, nakangiti niyang tanong sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. Huwag ka nang mahiya sa akin. Said Jennifer, mahina niyang sambit kasabay ng pagdampi ng labi niya sa lig ko. Hindi ko alam kung epekto pa ba ito ng pagbubuntis ko, pero automatiko na naipikit ko ang aking mga mata nang gawin niya iyon. Biglang nabuhay ang matinding pagnanasa sa bawat himaymay ng aking laman, lalo na at nag-umpisa ng maglakbay ang dalawa niyang kamay sa buo kong katawan. Humahaplos iyon kaya naman ramdam ko ang init mula doon. Lalo na at inumpisahan na ng isa niyang kamay ang pagmasa sa magkabilaan kong boobs, ang isa naman ay humahaplos na sa aking perlas ng silangan. Abala din ang kanyang labi sa paghalik sa aking lieg pababa sa aking balikat. Hindi ko natuloy napigilan pa ang pagkawala ng mahinang ungol mula sa aking lalamunan. Bigla ko tuloy nakalimutan na kailangan ko nga palang bilisan na maligo dahil mamamasyal kami. Sa bagay, pwede naman iyon ipagpaliban. Ibang pasyal muna ang gagawin namin dito sa loob ng banyo. Hihi! Og!
Elijah, mahina kong usal habang abala ang bibig niya sa pagsipsip sa aking magkabilaang nipple. Marupok nga ako dahil lahat ng tampo na nararamdaman ko para sa kanya ay biglang naglaho. Shit, kaunting haplos at halik lang bumigay na naman ang katawang lupa ko. Ni hindi ko nangaramdam ang tubig na patuloy sa pagdadaloy sa aming mga katawan. Para na akong lalagnatin sa sobrang init na nararamdaman ang buo kong pagkatao. Elijah! Please! Mahina kong anas? Please what? Tell me, mahina niyang sambit. Nakaluhod na siya sa harapan ko habang nasa may tiyan ko na ang labi niya. Malamig! Nilalamig na ako, mahina kong sambit pero sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Iba ang gusto kong bangitin na kataga sa kanya pero kusang lumabas sa bibig ko na nilalamig na ako. Okay. Hayaan mong paliguan kita, mahina niyang sambit at muling tumayo. Itinodo niya ang tubig sa shower at ilang saglit lang naging abala na siya sa pagsabon sa buo kong katawan na siyang naging dahilan kaya lalong nadagdagan ang init na nararamdaman sa buo kong pagkatao. Sa ilalim ng tubig ng shower ramdam ko din ang mataas na level ng pagnanasa meron si Elijah. Ramdam ko sa kilos niya ng pamamadali at pagkatapos niya akong sabunin, kaagad niya na din akong binanlawan. Nang masiguro niyang tangal na lahat ng sabon sa aking katawan, mabilis niyang kinuha ang tuwalya at ibinalot sa akin. Lalabas na ako. Maligo ka na, mahina kong sambit. Hindi ako makatingin ang diretso sa kani dahil ayaw kong mabasa niya ang matinding pagnanasa na bumabalot sa kaibuturan ng pagkatao ko. Nahihiya ako, makakapaghintay ang pagsa-shower, kaya hayaan mo munang pagsilbihan kita. Mahina niyang anas kasabay ng muling pagyapos niya sa akin. Ramdam ko ang matigas na ari niya sa mailikuran ko kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang makaramdam ng excitement. Ilang saglit lang, bigla kong naramdaman ang pag-angat ko sa iri. Binuhat niya lang naman ako at mabilis ang kilos na lumabas ng banyo. Diretso kami ng kama kung saan pagkalapag niya sa akin, kaagad niya ding tinangal ang nakabalabal ng tuwalya sa katawan ko. Hubot-hubad ako sa harapan niya at kitang-kita ko ang matinding paghanga na nakaguhit sa mga mata niya habang walang kakurap-kurap na pinagmamasdan niya ako. Kagaya ko, wala siyang kahit na isang saplot sa kanyang katawan at nang mapasulyap ako, sa malaki niyang alaga kitang-kita ko na parang lumalabas na ang ugat noon. Galit na at ready na yatang manakmal. Ano ang ginagawa mo? Don't tell me natitigan mo na lang ako ng ganyan, malandi kong tanong sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang namutawi sa bibig ko ang katagang iyon pero parang gusto kong maglaro muna kami bago kami mamasyal sa mall. Tak! Alam mo bang kanina pa ako nagtitimpi sa iyo? Seryosong tanong niya. Kaagad ko siyang pinagtaasan ng kilay kasabay ng pagbuka ko ng aking hita. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya nang gawin ko iyon at hindi na siya marahil pa nakapagpigil. Bigla na lang siyang sumampa sa kama at walang sabi-sabing dinaganan ako. Siniil ako ng halik sa labi kasabay ng pagkiskis ng alaga niya sa bukana ng aking perlas ng silangan. Elijah, mahina kong anas nang walang sabi-sabing bigla na lang siyang umulos. Madiin at makailang ulit iyon kasabay ng pagbulusok niya patungo sa kailaliman ng perlas ng silangan ko. Ramdam ko kung gaano siya kalaki kaya naman halos panawan ako ng ulirat dahil sa kakaibang sarap na nararamdaman ko. Elijah. Sige pa. Sarap, halos pasigaw kong bigkas. Paulit-ulit ang ginawa niyang pagbaon sa akin at halos tumirik na ang aking mga mata. Habang tumatagal kasi lalong bumibilis ang pagbayo na ginagawa niya sa akin. Ganyan nga sweete. Mon name. Akin ka. Ang sarap mo. You're so tight. You drive me crazy. Malakas niya ding ungol na para bang musika sa pandinig ko. Hawak niya ang magkabilaan kong binti habang madiin at mabilis ang kanyang pag-ulos. Ramdam ko ang dulas sa aking perlas ng silangan dahil sobrang basang-basa ako sa bahaging iyon. Parehas na din kaming pawisan habang kitang-kita ko din na tagaktak na ang pawis sa kanyang noo. Pulang-pula na din ang kanyang mukha habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding kaligayahan. Elijah! Ganyan nga. Sige Pachi. Paulit-ulit kong bigkas na parang nababaliw. Mahigpit akong nakakapit sa kobre kama dahil halos buo kong katawan ay umaalog na. Ang lakas at diin kasi talaga ng pagkabayo niya sa akin. Ramdam-ramdam ko ang gigil niya at ilang saglit lang bigla kong naramdaman na halos dumuble pa yata ang sukat ng alaga niya sa loob ko.
I am coming, sweetie. Malakas niyang anas pero patuloy pa rin siya sa pagbayo. Ilang pagbayo pa ang ginawa niya sa ibabaw ko nang sabay naming narating ang rurok ng tagumpay. Tumagas ang mainit niyang katas sa sinapupunan ko at pagod niyang isinubnob ang kanyang mukha sa aking lit. Pagkatapos ng mainit na sandali na pinagsaluhan namin ni Elijah, parehong habol ang hininga namin pero masaya. Nanatili pa rin siya sa ibabaw ko habang nasa loob pa rin ng hiyas ko ang kanyang lupaypay ng pagkalalaki. Ramdam ko din ang malakas na tibok ng puso niya habang nakapatong pa rin siya sa akin. Okay ka lang ba? Malambing niyang tanong akin pagkatapos ng ilang saglit. Isang matamis na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko. Siyempre, okay lang ako lalo na at sobrang satisfied ako sa performance niya ngayong tanghali. Okay lang ako. Sa sobrang galing mong bumayo parang bigla na lang nawala ang gutom na nararamdaman ko. Ngiting-ngiti kong sagot sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot niya sa akin kasabay ng pagdamping labi niya sa ibabaw ng aking ilong mukhang masaya din talaga siya. Pero no. Hindi porket masaya siya ligtas na siya sa mga fake cravings ko. Nag-umpisa pa lang kaya ako. Take a rest. Magpapaluto ako ng mga pagkain na magugustuhan mo. Nakangiti niyang sambit sabay alis mula sa pagkakadagan sa akin. Akmang bababa na sana siya ng kama pero naging maagap akong hawakan siya sa kanyang kamay. Hindi na ba tayo aalis? Akala ko ba ipapasyal mo ako? Seryosong tanong ko. Napansin kong natigilan siya habang seryosong nakatitig sa akin. Aalis pa ba tayo? Hindi ka ba napagod? Nagtatanong-tanong niya. Hindi at hindi din pwedeng i-cancel mo ang promise mo sa akin, seryosong sagot ko sa kanya. Pwede natin ipagpabukas ang pag-alis para makapagpahinga tayo pareho. What do you think? Nakangiti niyang tanong. No. Hindi pwedeng bukas dahil gusto ko ngayon din ay mamamasyal tayo, seryosong sagot ko sa kanya. Mabilis akong bumangon ng kama at kahit nahubot-hubad ako, wala akong pakialam na naglakad ako patungo ng banyo. Ramdam ko ang lagkit ng aking hiyas at kailangan kong maghugas muna bago magbihis. But Jen, baka kung mapaano ka. Medyo nakakapgod hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Elijah nang kunwari galit ko siyang hinarap. Pagkakataon ko na naman ngayon para maipakita sa kanya ang sungay ko. Nasa katwiran din naman siya na huwag nang umalis ng bahay pero parang mas gusto ko siyang inisin. Alam kong sa aming dalawa, siya itong mas pagod. Kung ayaw mo di huwag. Pangako ka ng pangako tapos hindi mo naman tinutupad, kunwari galit kong sigaw sa kanya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagkagulat pero hindi ko na pinansin pa. Mabilis na akong pumasok sa loob ng banyo at inilok ang pintuan pagkatapos kong makapasok sa loob. Para pa nga akong baliw na natatawa pagkapasok ko sa loob. Hindi naman ako galit pero kailangan kong magalit-galitan para mas effective ang lahat. Jen, please. Open the door. Huwag ka namang magalit sa akin Ikaw lang naman itong inaalala ko lalo na at go to hell, kunwari galit ko na ding sigaw mula sa loob ng banyo. Kinuha ko ang hairdryer at ibinato ko iyon sa pintuan na siyang dahilan kaya naglikha iyon ng malakas na ingay. Lalo yatang nagpanik si Elijah sa labas ng banyo dahil lalong lumakas ang pagkatok niya sa pintuan. Halos sirain niya na nga ang pintuan ng banyo pero duda ako kung mabubuksan niya pa ba iyon. Hindi ko na naman tuloy mapigilan ang matawa at mabilis na naglakad patungo sa mailavatory para makapag-toothbrush. Hinayaan ko si Elijah na patuloy na kumakatok sa pintuan ng banyo. Naging bingi ako sa mga pakiusap niya. Gusto ko siyang turuan ng leksyon para naman magtanda siya. Huwag niya akong subukan sa mga panahon na ito dahil hawak ko ang alas niya. Ang baby na nasa sinapupunan ko kaya gagawin ko ang lahat ng nais ko. Okay, fine. Jen, open this door. Pumapayag na ako. Mamasyal tayo ngayon din, narinig kong sambit niya, kaya naman pigil ko ang sarili ko na magtatalon sa tuwa. Hindi ko akalain na sa kaunting acting mapapasunod ko si Elijah sa nais ko. Pero syempre para mas epektibo ang drama dapat magpakipot din muna ako ng kaunting-kaunti lang. Huwag na. Hayaan mo na. Huhuhu, nagdadrama kong sagot na kunwari sinabayan ko pa ng pag-iyak. Jen naman. Ano ba ang gusto mo? Lumabas ka na dyan sa banyo. Hindi mo naman kailangan iyakan ang isang bagay lalo na at sinabi ko nang aalis na tayo, may lambing pa rin sa boses na bigkas niya. Mahina naman akong natawa. Fine, ipagsa-shopping kita.
Lahat ng gusto mo ibibigay ko kaya sige na. Lumabas ka na dyan. Please please sweetie. Malambing na muli niyang bigkas. Kikiligin na sana nagkipay ko pero pinigilan ko lang.